Good day mga kabomboms Boplay. Today ituturo sa inyo kung ano ba yung dapat natin gawin kapag nasuspend yung ating account sa GCash. At dahil nga hindi tayo makakapag-open ng ating account, ang gagawin natin pupunta tayo sa website ng GCash. Ang una natin gagawin, pupunta tayo sa Google and dito ita-type natin yung submit ticket. And magsasabit tayo ng ticket, tap natin tong kanilang website and tap natin tong 3 dash. And tap yung contact us. And dito sa may baba, tap natin yung chat with Gigi. And here, hintayin lang natin mag-load. And habang loading pa, huwag niyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Ita-type natin yung submit ticket and isa-send natin. Then, hihintayin lang natin yung form na ibibigay sa atin. Tap na natin submit the ticket. And here, ito yung form na kailangan natin sagutan. Katulad ng lagi nating ginagawa, yung ating email address, yung ating registered full name sa ating account, and yung ating mobile number. Then dito sa may concern category, dito na natin pipiliin yung problem na na-encounter natin. And sa ating case nga, tayo ay suspended account. Tap natin to my GCash account and dito hanapin lang natin yung problem natin. So, hindi lahat ng reason ay makikita nyo dito. Pero okay lang naman yan dahil ang mahalaga makapag-submit tayo ng ticket. Today, ang isi-select ko dito yung my GCash basic account was suspended. Please unblock my account so I can complete the full verification and regain access to it. Kasi kadalasan sa atin, basic account lang yung meron tayo. Pero don't worry dahil kung hindi basic account yung problem mo, pumili ka na lang dito ng makakapag-describe. Pero kung wala pa rin dito sa pagpipilian, okay lang yan kasi ang mahalaga makapag-submit nga tayo ng ticket ay malalaman natin kung bakit na-suspend yung ating account dahil magre-respond si GCash dun sa ating email. Okay, so select na natin. Now, dito ilalagay lang natin yung date of birth natin. And dito, ano ba yung email na nakaregister dun sa ating account. Upload tayo ng ating isang valid ID. Tapos yung valid ID natin na yon, hahawakan natin at magsiselfie tayo, okay? So dito mag-a-add na lang tayo ng additional information sa ating concern and pwede nyo i-copy yung nasa ating screen para meron kayong sample, okay? Pero pwede nyo naman ibahin yan, depende sa problem na meron kayo. Or kung alam nyo naman na halimbawa hindi naman na kayo basic account, i-include nyo din yan dito, okay? So after that, pwede na natin i-submit to. Now, imo-monitor na lang natin yung ating email account dahil doon sila magbibigay ng respond and pakihintay na lang din kung ano yung sasabihin nila sa inyong account. And hopefully, ma-open nyo na yung account nyo. Hanggang dito na lang ating tutorial at kung meron kayong mga katanungan, iwan nyo lang yun sa ating comment section at pag may time kami, bibigyan namin ng kasagutan. Thank you for watching and stay blessed.